Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampay kipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nagagalak na magkatipon-tipon ngayong ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Tayo ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. Ating hilingin sa Panginoong Diyos ang biyaya ng tunay na karunungan, ang karunungang nagmumula sa kanyang salita upang tayo ay makatahak sa landas ng pagpapakabanal. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami.
Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataastasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang inawang kagandahang loob ay mangunat sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak naman ay nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat talutod ng salmo, pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay nami, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, poon titiisin, yaring lagay, nitong mga iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami, may galak ang aming awit. Yaong naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa, singhabari ng panahon, ang ipalit na ligaya.
Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi, ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawain. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. At adhika, alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdaraya. Igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom
kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang araw na ito ay napakahalaga sapagkat ang araw ng linggo ay ating panglinggong pagtitipon bilang mga anak ng Diyos upang tayo ay sama-samang makapagpuri at makapagpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. Tayo po ay nasa 28 linggo sa karaniwang panahon. Ang linggo pong ito ay tinatawag na Extreme Poverty Sunday. Kaya naman ipinagdarasal natin ang mga kapatid nating lubhang naaapektuhan ng karukhaan. Nawa sa ating mga mumunting pamamaraan, tayo ay makapagpadama ng pagmamahal sa kanila. Mga pinakamamahal, nais ko pong simulan ang pagninilay natin sa pamamagitan ng tanong ng isang lalaking lumapit sa harapan ni Jesus. Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Mga pinakamamahal, pagkatapos ng bahaging ito, ang lahat sa buhay ng lalaking ito ay magulo na. Magulo na. Pero ang simula ng kaniyang pagtatanong ay napakaliwanag. Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Bakit maliwanag? Una, sapagkat ang tawag niya kay Jesus, mabuting guro. Mabuting guro. Bagamat ang sabi ni Jesus, huwag mo akong tawaging mabuti, sapagkat iisa lamang ang mabuti, ito'y ang ating amang nasa langit. Bagamat ito ang naging sagot ni Jesus, magandang makita natin ang kalooban ng lalaking ito. Nakikita niya kay Jesus ang karunungan na dapat niyang kamtin.
Nakikita niya kay Jesus yung hindi niya makita sa iba. Ito'y ang pagiging guro ng tunay na karunungan. Kaya po napakagandang idugtong natin sa unang pagbasa yung ating napakinggan mula sa aklat ng karunungan. Ang sabi sa unang pagbasa ngayon, tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Mga pinakamamahal, ito rin yung ating hihilingin. Karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro. At mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ay nagkaloob sa akin ng kayamanang walang humpay. Mga pinakamamahal, itong karunungang ito ay ating matatagpuan sa salita ng Diyos. Wala nang iba pang pamamaraan upang malaman natin sa isang natatanging pamamaraan ang karunungan ng Panginoong Diyos maliban mismo sa Kaniyang salita. Sapagkat ang salita ay naglalaman ng pagpapahayag ng Kaniyang kalooban. Kaya po napakaganda yung unang bahagi ng pagmimisa natin. Ito ay Liturgy of the Word. Ibig sabihin, kayo ay nakikinig. Kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, sa mga sandaling ito, tayo ay lumalapit sa mabuting guro upang tayo ay magkaroon ng karunungan. Ito po yung binigyang pansin sa sulat sa mga Hebreo. Ang sabi sa ikalawang pagbasa ngayon, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng spirito, ng kasukasuan at ng utak sa buto. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya kayo magsusulit. Sa Diyos tayo magsusulit. Mga pinakamamahal sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, nawa tayo ay magkamit ng karunungan. Kaya sa mga sandaling ito, magandang ating itanong sa ating sarili, ngayong ikaw ay nakaupo at nakikinig ng salita ng Diyos, anong karunungan ang iyong natanggap mula sa Diyos? Anong karunungan? Maliwanag sa lalaking ito, si Jesus ay mabuting guro. Nagtuturo ng karunungan. Ikalawa, ang sabi ng lalaking ito, malinaw na malinaw. Ang sabi dito, mabuting guro.
Ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Maganda po na ating itanong sa ating sarili, ikaw ba ay naniniwala pa sa buhay na walang hanggan? O baka tayo ay nahihirati na sa mga bagay na makamundo? Baka tayo ay lubhan ng naaakit sa mga bagay na kumikinang sa ibabaw ng mundong ito. Sukdulang hindi na natin kilalanin, oo nga pala, may buhay na walang hanggan. Mga pinakamamahal, hindi ito ang tunay nating tahanan sa kalangitan. Bukas makalawa, iiwanan natin ang lahat ng mayroon tayo sa ibabaw ng mundong ito. Ang tunay nating tahanan ay sa kabila. Anuman ang mabuti na ating ginagawa, anuman ang banal na pinagsisikapan nating kamtin, mga pinakamamahal, yan ay pag-iimpok natin sa buhay sa kabila. Kapag tayo ay naging mayaman sa kabila, yan ay tanda, tayo ay tunay na marunong at matalino. Kaya ang sabi ko po sa inyo, sa unang bahaging ito ng mabuting balita, malinaw at tama ang lalaking ito. Pagkatapos po nito, lahat ay magulo na sa kanya. Sana po tayo ay matuto sa tagpong ito, kung saan ang lahat ay malinaw. Kay Jesus magmumula ang tunay nating karunungan. Ang kalooban natin ay dapat mapuspos ng paghahangad ng buhay sa kabila. Mga pinakamamahal, tayo po ay maglaan ng kaunting panahon ng katahimikan. Ating linisin ang ating kalooban upang tanggapin natin si Jesus, ang guro na magtuturo sa atin ng daan tungo sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay magsasariwa ng ating pananampalataya, sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na tayong lahat ay pagkalooban niya ng higit na kayamanan, ang karunungang nagmumula lamang sa Kanyang salita, ang ating itutugon sa bawat kahilingan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, makatulong nawa ang buhay at mabisang salita ng Diyos upang mapailalim ang pananampalataya ng mga binyagan at maakay nawa ng banal na Papa ng lahat ng mga obispo at mga pari, ang kawang pinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa sanlibutan, matuto nawang makatalikod sa makamundong hangarin ang mga hinirang na mamuno rito at maakay nawa nila ang sambayanan sa mapayapa at maunlad na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong nagdurusa, bunga ng kalamidad at digmaan, mga naghihikahos, mga naaapi at mga may karamdaman, upang ang karunungan nawang nagmumula kay Kristo ang kanilang maging sandigan at pag-asa na magbibigay sa kanila ng kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pamilya sa ating pamayanan, ang karunungan ng Diyos ay mapahalagahan nawa sa ating mga tahanan at maging kasangkapan nawa niya tayo sa ating sambayanan na ang ipinamumuhay ay ang makakristyanong moralidad at paninindigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang 15 taon ng ating pagiging parokya nawa ay magdala sa atin ng ibayo pang inspirasyon sa panalangin sa Diyos, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama natin sa ating panalangin ang mga personal nating kahilingan, kasama na mga panalangin natin para sa ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Amang makapangyarihan, panatilihin mo nawa sa amin, panatilihin mo nawa sa aming mga isip at puso ang karunungang nagmumula sa iyong salita. Patnubayan mo nawa kami sa pagsasabuhay ng karunungang ipinagkakaloob ng iyong banal na Espiritu nang makamit namin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga namin paggawan tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Napaging dapat makihati sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga namin paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Kung minamahal kasalanan ko'y hugasan, linisin mo lubusan, nagawa kong pagsuhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Pagkabuhay naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ipahintulot sa tukso at tiadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Edias, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Nagalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan Ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Paalala po sa tanggap ng komunyon. Kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap na nagpapakomunyon. Pagkatapos tumanggap ng komunyon, hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Signorate. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pakitaas ng ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mga mata at hilingin natin sa Panginoong Diyos ang biyaya ng ganap na kagalingan. Ama naming makapangyarihan, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya. Kung kaya't kami nakakalapit sa inyo, humihiling ng biyaya ng ganap na kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Ito may karamdaman ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming isip, ng aming puso, ng aming buong pagkatao. Ipinagdarasal po namin ang mga mahal namin sa buhay na matatanda na at may sakit at hindi na makapunta ng aming simbahan. Nawa po ay patuloy niyong palakasin ang kanilang pananampalataya at palaging ipadama ang init ng inyong pagmamahal. Hinihiling namin ito una sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Teresita ng Batang si Jesus na nangakong siya'y gagawa ng maraming himala kapag siya'y nasa piling na ninyo. Hinihiling namin ito lalo't higit sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na po kayong pumila katulad ng sa komunyon.